Huli sa entrapment operation ang 13 tauhan ng isa umanong illegal quarry site sa Davao City. Dito naman sa Cebu, patay ang 2 trabahador ng isang cement factory matapos matabunan ng semento. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Ganito dinatna ng mga rescuer ang 2 trabahador ng isang cement factory na ito sa Cebu. Balot ng semento matapos matabunan habang naglilinis sa cement grinding area. Patay ang 2 na kinilala ng pulisya na sina Jonel Barwedan Sr., 46 anyos at Shaolin Sabayton, 45 anyos. Ayon sa pulisya, pumasok ang 2 sa baghouse dust collector kung saan naiipon ang mga waste mula sa pinoprosesong simento na base sa investigasyon ay off-limits sa mga trabahador. Nang nasa loob na ang mga biktima, bigla umanong bumigay ang baghouse. Sila talaga yung naka-tasking. Pero as per safety protocol, hindi daw talaga pwedeng dapat pasukin yun. Ang nangyari lang is individual na decision na ng foreman na pasukin yung hatch, silipin yung dust collector. Isinugod pa sa ospital ang 2 pero dead on arrival. Panawagan ng naulilang pamilya sa kumpanya, matustusan ang pag-aaral ng mga anak ng mga namatay. Sira ng ang kumpanya kung say namo ani na may muta kong bana ang ako lang sa kunina na anak mahuma sa pag-eskwela ano pagkaon mo ko'y trabaho yun. Pansamantalang sinuspindi ang cement building kung saan nakalagay ang baghouse dust collector habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya at nakikipag-ugnayan na umano sila sa kanilang kontraktor para matugunan ang mga pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Sabi pa ng kumpanya, paiigtingin ang kanilang safety protocols para hindi na mangyari ang ganitong insidente. Natagpuan sa tabing dagat sa Cebu City ang bangkay ng isang babae. Sabi ng ilang saksi, may nakita umano silang sasakyang huminto malapit sa lugar. Isa tumingong taga kay naman ito'y sakyanan diya nga kuhan. Duda gito nga giho gito na diya. Sa inspeksyon ng mga otoridad, napansin ang bakas sa buhangin na posibleng dahil sa pagkaladkad sa biktima bago siya inihulog. May sugat din sa leeg ng babae na marka ng pagsakal. Murag service crew ang attire. Nakaito mang nakakasunis na nakaito mang kuan. So posibleng ipatay ito daan. Maana gid sir ang kuan. Niya diri lang gilabay. Diri gilabay sir. Inaalam pa ang pagkakakilanlan sa biktima. Magsasagawa rin ang backtracking ng mga CCTV sa lugar. Nagtakbuhan ng mga tao sa isang illegal quarry site sa barangay Tamugan sa Davao City. Nang mag-warning shot ang mga otoridad, nakuha sa entrapment operation ang logbook, 2 dump truck at backhoe. 13 ang arestado at may mga nakatakas din. Ayon sa investigasyon ng NBI, walang permit ang quarry at hindi nagbabayad ng tamang buhis. Matagal lang ginagawa ng Senro ang trabaho nila, all the while hindi talaga nila matsempo-tsempuhan yung act na yan. All the while there were reports outside. So napag-alaman na rin nila, there were private individuals in cahoots with those barangay officials. Ang 2 sa mga nahuli, itinangging sangkot sila sa illegal na gawain. Ako nang labak ko sa sapa, pag-abot sa NBI, kapil kong dakot, nang labar ako dito Pag naog la sir, diretso yung nga NBI raid ni. Diretso ko lagi pusasan sir niya, ay nagtingog, wala ko katingog sir. Unta pag-awson ko nila kay wako'y labot ani. Sabi pa ng karamihan sa mga nahuli, tagakuha lang sila ng mga bato at hindi nila alam na iligal ang kanilang pinagtatrabahuan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.